Sir Jupiter, hindi ko alam kung bakit ako nagising ng gabing yun. Malakas ang ulan sa labas, yung klase ng ulan na parang galit, kumakalabog sa bubong, humahalo sa ugong ng hangin. Madilim ang paligid at tanging ilaw lang mula sa altar ang nagbibigay liwanag sa sala. Nakaupo ako sa gilid ng bintana, hawak ang cellphone, pinapanood ang mga patak ng ulan na nag-uunahan sa salamin. 3:00 na ng madaling araw, pero wala pa rin si ate. Dapat 2:00 pa lang nandito na siya. Galing siya sa night shift at kahit pagod, palagi siyang umuuwi agad. Hindi siya yung tipong tao na nagpapalate o nakikihalubilo pagkatapos ng trabaho. Mula sa pagkamatay ni Mama, naging matatag siya. Seryoso, responsable, parang hindi na ulit ngumiti ng buong buo. Kasama ko si Lola Pasita sa sala. Parehong gising. Ramdam ko yung kaba sa boses niya kahit pilit niyang pinapakalma ako. Baka traffic lang, sabi niya, pero alam naming dalawa na 3:00 ng umaga wala ng traffic sa Antipolo. Tumatawag ako kay ate pero hindi sumasagot. 2 beses, 3 beses hanggang sa halos manginig na ang kamay ko sa kakasubok. Hanggang sa ika-4 na tawag, may sumagot. Mahina, paos, nanginginig. Mia? Napaupo ako ng diretso. Ate, nasaan ka? 3:00 na. Ang sagot niya halos pabulong, parang takot na takot. May sumusunod yata sa akin. At doon ko naramdaman yung malamig na hangin. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero parang may dumaan sa batok ko. Lumingon ako sa bintana at sa kabila ng ulan parang may anyo na tumayo sa kalsada. Malabo, madilim pero nakatingin. Hindi ko na maalala lahat ng sinabi ko, basta ang alam ko lang, sabi ko sa kanya na huwag siyang liliko at huwag siyang lilingon. Diretso lang sa gate, sasabayan ko siya sa tawag. Pero bago pa niya masagot, may malakas na kaluskos tapos isang sigaw. Nabitawan ko ang cellphone. Tinawag ako ni Lola pero halos hindi ko na siya marinig. Ang lakas ng tibok ng puso ko na parang sinisigaw na tumakbo ako palabas. Bago ko pa magawa, nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay ate. Sorry, nawala ang signal. Okay ako, hindi naman pala masamang tao. Don't worry, sis. Nakahinga ako ng malalim. Parang biglang gumaan lahat. Sinabi ni Lola na baka nga paranoid lang si ate at baka mabait lang yung lalaki. Kaya nang dumating siya basang-basa man sa ulan, niyakap ko siya agad. Buhay siya. Ligtas. Pero may isang bagay akong napansin ng gabing yun. Habang nakatayo siya sa may pinto, nanginginig sa lamig, may kakaibang halimuyak na sumabay sa amoy ng ulan. Hindi ko maipaliwanag kung anong uri ng bulaklak yon, mabango pero mabigat sa dibdib. At sa labas ng bahay, sa may poste ng ilaw, may isang lalaking nakatayo, nakatingin sa amin. Walang payong pero hindi nababasa ng ulan. Yun ang unang beses kong makita si Elias. Sir Jupiter, magandang gabi po. Ako po si Mia, 16 na taong gulang, nakatira sa isang maliit na subdivision sa Laguna. Malamig dito sa amin, yung lamig na parang may sariling bigat kapag bumababa na ang gabi. Sa tuwing 10:00 na ng gabi, maririnig mo lang ang ugong ng bentilador, ang huni ng kuliglig at maminsan-minsan ang yabag ng mga asong gumagala sa labas. Tahimik, malayo sa syudad, at sa unang 2 buwan namin dito, akala ko yun na ang simula ng mas payapang buhay. Kasama ko sa bahay si Ate Danica, si Lola Pasita at si Tatay. Si Tatay ay seaman, kaya kalahati lang ng taon namin siyang nakakasama. Sanay na kami sa ganun, 6 na buwang may halakhak at kwento, 6 na buwang katahimikan at video call. Si Nanay naman 3 taon nang wala. Lung cancer ang kumitil sa kanya. Mabilis, tahimik at parang hindi nagpaalam.
Simula noon tila humina ang boses ng bahay namin, parang bawat sulok may bakas ng panahong dati ay puno ng dasal at tawanan. Ako po si Mia ang bunso, tahimik pero mapagmasid. Ako yung tagapamagitan sa pagitan ni ate at ni lola kapag may tampuhan. Sa totoo lang po, ako rin yung madalas gising hanggang sa huli. Hindi dahil sa cellphone, kundi dahil mas gusto kong pakinggan ang katahimikan. Parang doon ko lang naririnig ang sarili ko. Si Ate Danica naman, 22, education major, graduating sana ngayong taon. Siya na halos ang tumayong ina ko mula nang mawala si nanay. Mabait, masipag pero madalas nakakalimot sa sarili. Sa kabila niyon, maayos ang takbo ng buhay namin. Simple, magaan at puno ng maliliit na ritual na nagbibigay ng normal na ritmo sa bawat araw. Dasal bago matulog, kape tuwing umaga at kwentuhan sa pagitan ng trabaho ni ate at mga kwento ni lola tungkol sa kabataan niya. Tahimik ang mga gabi namin. Walang kakaiba, walang kababalaghan hanggang sa gabing yun. Hindi ko alam kung bakit pero noong gabing yun, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang masyadong malamig, masyadong tahimik. May tunog na parang kaluskos mula sa sala. Mahina, parang may humahaplos sa kahoy na sahig. Akala ko pusa lang sa labas kaya ipinagkibit balikat ko. Ngunit bago ako pumikit, may biglang amoy ng nasusunog na kandila. Matamis, mabigat at hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi ako gumalaw hanggang sa unti-unti akong nakatulog sa ilalim ng liwanag ng lamparang kumikislap-kislap sa tabi ng altar. Kinabukasan parang walang nangyari. Wala kaming binanggit tungkol sa kakaibang nangyari kay Ate Danica kagabi at wala ring sermon si Lola Pasita kahit halatang may gusto siyang sabihin. Tahimik lang siya buong almusal, nakatingin sa labas habang nagluluto ng tuyo. Si ate naman parang normal lang din, nakangiti pa. Pinagtimpla ako ng kape habang nagbibihis para sa review class niya. Normal ang lahat sa bahay, maliban sa isang bagay. Wala si tatay. Kakaalis lang niya noong isang araw. Seaman kasi siya kaya sanay na kami sa ganitong sistema. 6 na buwan naming kasama, 6 na buwan ding wala. Pero kahit ganun, palaging may lungkot sa bawat alis niya, lalo na kay Lola. Hindi niya sinasabi pero ramdam naming pinipilit lang niyang huwag ipakita. Si nanay naman, 3 taon na simula nang kinuha siya ng lung cancer. Mabilis sa lahat, akala namin simpleng panghihina lang, tapos sunod-sunod na ang chemo, ospital, tapos libing. Doon nagsimulang tumahimik ang bahay. Parang may bahagi sa amin na nawala at hindi na bumalik. Ako si Mia, 16 na taong gulang, ang bunso. Si Ate Danica ang panganay. Sa aming 3 ako yung tahimik pero palaging nakikinig. Ako rin yung madalas tumatayong tulay sa pagitan ni Lola at ni Ate kapag nagkakatampuhan. Ngayong araw walang pasok si ate sa trabaho. Nag-file siya ng leave para makapagpahinga at makapag-focus sa finals niya. Education major siya. Graduating na sana ngayong taon. Sobrang sipag niya, Sir Jupiter. Siya na ang tumulong na magtaguyod sa amin simula nang mawala si nanay. Lahat ng summer jobs pinasok niya. Call center, tutor, ESL, kahit anong racket basta legal. Kaya kapag may lalaki siyang nababanggit, madalas namin siyang tuksuhin ni Lola, hindi lang sa pang-aasar, kundi kasi bihira siyang magkwento tungkol sa sarili niya. Nung hapon na yon, pagbalik niya galing review class, may dala siyang kahon ng donut. Ngumiti siya at sabi niya galing daw sa kaklase niyang si Elias. Nakakuha raw ng libreng dozen at binigyan siya. Napakunot-noo ako noon. Elias daw, yung nakasabay niya dati, madaling araw noong tulungan siyang ayusin yung mga bitbit niyang libro. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang liwanag sa mukha ni ate noong kinikwento niya yon. Parang may halong hiya pero hindi rin niya maitago ang saya.
Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan namin habang kumakain ng donut bago ko siya iniwan para makapagpahinga at mag-aral ulit. Pero habang nililigpit ko ang mesa, napansin ko ang isang bagay. Wala sa dati nitong pwesto ang rosaryo ni Lola Pasita. Palagi kasi yung nakasabit sa altar sa sala katabi ng lumang framed photo ni nanay. Pero ngayon, nasa ilalim ito ng upuang kahoy, nakatali sa paa ng bangko, parang sinadya. Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyon o kung bakit kailangang igapos ang rosaryo sa ganon. Maingat ko itong kinuha, ibinalik sa altar at tahimik na nagdasal. Sandali lang pero sapat para bahagyang gumaan ng dibdib ko. Kahit papaano nakahinga ako ng konti pero hindi tuluyang nawala yung bigat. Kinagabihan, tinanong ko si Lola kung siya ang naggalaw. Umiling siya, hindi raw. Baka ako raw. Sinabi kong hindi. Saglit siyang tumigil tapos dahan-dahang nagsalita. Basta, sabi niya, huwag mong hayaan na matagal na hindi nadadasalan ng altar. Dapat araw-araw binubuhay ang dasal, lalo na ngayon. Ngayon po? Tanong ko, kapag may bagong dumadating. Sagot niya, matagal at buo ang boses, may kasama ring bumabalik. Hindi ko na inusisa kung ano ang ibig niyang sabihin. Pinili kong isipin na baka tinutukoy lang niya ang bagong simula namin dito sa subdivision. Kinagabihan, habang naguhugas ako ng pinggan, lumapit si ate. Magaan ang kilos niya, parang may gustong ikwento. Sinabi niyang nag-message daw si Elias, nagyayayang magkape para mag-review ng sabay. Sabi niya hindi raw siya makapag-focus dito sa bahay. Hindi ko napigilang mapangiti. Tinanong ko kung hindi ba date yun? Tumawa lang siya at sinabing review lang daw talaga. Hindi raw niya sasabihin kay Lola kasi tiyak na sesermonan siya. Pakiusap niya ako na lang daw ang magsabi na mag-isa siyang lalabas. Pumayag ako. Siguro kasi gusto ko rin siyang makitang masaya. Sa totoo lang, matagal ko nang hinihintay na makita ulit yung ganong ngiti sa mukha ni ate. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Si Lola nasa kwarto na, maagang natulog dahil sumasakit daw ang tuhod. Ako naman tinapos ko ang mga hugasan, ligpit ang mga kalat, sinigurong patay ang kalan. Pagkatapos ay umupo ako sa sala. Tahimik. Ang maririnig mo lang ay ang ugong ng bentilador. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong hindi mapakali sa loob ko. Yung tahimik na parang may kasama. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Mga bandang 5:00 na ng hapon, tinext ko si ate kung kasama na niya si Elias. Agad siyang nag-reply na oo raw. Sinubukan kong matulog pero hindi ako mapakali. Bumangon ako para uminom ng tubig at paglabas ko ng kwarto napatingin ako sa altar. Doon ko nakita ulit yung rosaryo. Nasa sahig na naman. Pero hindi na kagaya kanina, hindi lang basta nalaglag, nakakalat ang mga beads sa sahig, punit-punit parang pinigtas o tinapakan. Nanlamig ako. Nilapitan ko yon, dahan-dahang pinulot isa-isa habang nanginginig ang mga daliri ko. Hindi siya basta napigtas. May gumawa nito. Maingat kong tinipon ang mga butil at inilapag sa ibabaw ng altar. Nagdasal ako, hindi yung tipong taimtim, kundi yung dasal ng batang natatakot. Yung bulong na sana walang masamang mangyari. Hindi ko na sinabi kay Lola. Mga 8:00 na nang makauwi si ate. Masigla siya, halatang masaya. Kwento niya tinulungan daw siya ni Elias mag-review at hinatid pa siya pauwi. Nakangiti lang ako pero sa likod ng ngiting yun, may kung anong lamig akong naramdaman. Mula noon, nagsimula kong mapansin ang mga pagbabago. Hindi malaki pero kapansin-pansin. Kung dati halos hindi lumalabas ng kwarto si ate kapag day off, laging nasa kama, tulog o nag-aaral. Ngayon parang bigla siyang nabuhay. Pagkagising pa lang siya na ang nauunang magtimpla ng kape. Laging may ngiti sa labi. Paminsan-minsan, napapakanta pa habang nag-aayos sa salamin. Napansin din yun ni Lola. Araw-araw laging may inaabangan si ate. Laging nakatingin sa telepono. At kapag may notification, bigla siyang sisigla. Hindi na niya kailangang sabihin.
Kita mo sa mukha niya. Masaya ako para sa kanya. Sa tagal ng panahong parang nawalan siya ng gana, ngayon lang ulit siya ganito kasigla. Kaya kahit may parte sa akin na nag-aalala, pinili kong manahimik. Pero may kung anong hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung selos lang ba kasi hindi na ako yung una niyang kinakausap. O baka naiilang lang ako kasi sobrang bilis ng lahat. Pero habang tinitingnan ko si ate, parang may kakaiba sa kanya. Iba yung aura niya. Hindi lang dahil masaya siya, kundi dahil parang may ibang liwanag sa loob ng mga mata niya. Minsan naaamoy ko rin yung bagong pabangong ginagamit niya. Hindi na yung lavender na binili pa ni nanay noon. Iba na, matamis pero mapait, parang bulaklak na natuyo. Nang tanungin ko siya, sabi niya regalo raw ni Elias. Ngumiti siya at sinabing masaya siya. At ako, ngumiti rin. Masaya ako na masaya siya. Pero hindi ko talaga alam kung bakit. Habang pinagmamasdan ko siya, may bumibigat sa dibdib ko. Isang Sabado, mainit kahit tagulan. Tapos na ang finals ni ate noon. Buong umaga akong naglinis ng bahay kahit wala namang masyadong kalat dahil may bisita raw siya. Si Elias. Hindi ko alam kung nanliligaw na pero kitang-kita ko sa kilos ni ate na espesyal ito para sa kanya. Tahimik lang si Lola Pasita pero alam kong hindi siya ganoon kasaya. Hindi dahil ayaw niya kay Elias kundi dahil alam niyang marami nang isinakripisyo si ate at ayaw niyang masaktan pa ito. Bandang 2:00 ng hapon dumating si Elias. Tahimik siyang pumasok at may daladalang ngiti na parang sanay sa mga ganitong eksena. Maputi siya, hindi yung tipong artipisyal na puti, kundi yung parang hindi tinatablan ng araw. Matangos ang ilong, kalmado ang muka, pero ang hindi ko maintindihan, ang amoy. Amoy bulaklak siya at hindi yung karaniwang pabangong panlalaki. Amoy regalo niya kay ate, amoy matamis na may pait, parang bulaklak na nakalubog sa ulan. Habang nag-uusap silang dalawa sa sala, nanatili akong nakikinig mula sa gilid. Hindi ako sanay makita si ate na ganito kasigla, para talagang may liwanag na bumalik sa kanya. Tahimik lang ako hanggang sa may napansin akong anino sa hallway papunta sa kwarto. Saglit lang, akala ko guni-guni, pero parang may dumaan. Wala namang tao, kaya binaliwala ko yun. Umakyat ako para magbasa. Pero habang binubuksan ko ang libro, may narinig akong kaluskos sa kisame. Hindi daga. Mabagal, mabigat, parang hakbang ng taong ayaw magpahuli. Pinakinggan ko ng ilang segundo, pero nang tumahimik, ipinikit ko na lang ang mga mata ko at nagpatugtog. Ngunit kahit may tugtog na, parang may presensya pa rin. Hindi ko may paliwanag pero ramdam kong may kasama ako. Sandali lang kumislap ang ilaw, isang kisap mata lang pero sapat na para mapahinto ako. Tumingala ako sa kisame. Walang gumalaw. Huminga ako ng malalim at pinilit na bumalik sa pagbabasa. Pero hindi na ako mapakali. Bumaba ako. Una kong naamoy ang bulaklak. Hindi ko alam kung saan talaga nanggagaling pero masyado nang matindi. Hindi amoy ng bahay namin. Hindi rin amoy ng tao. Parang amoy sementeryo. Matamis na mabigat, nakakaduwal sa tagal. Nakita ko sila ni ate sa sala. Magkatabi, magkausap. Si ate buhay na buhay ang mukha, masigla at masayang nagkikwento. Si Elias naman kakaiba. Tahimik para bang naroon ang katawan niya, pero hindi siya talaga naroon. Walang ekspresyon, parang pinipilit lang sumabay sa emosyon ng paligid. Minsan biglang tumitig sa akin. Diretso, walang ngiti, walang anumang laman sa mata. Hanggang sa ngumiti siya ng pilit. Parang alanganin. Kinilabutan ako. Bumalik ako sa kwarto, pilit na itinatanggi ang kaba. Lumipas ang 1 oras, tumila ang ulan. Naisip kong bumaba para maghugas ng baso, pero pagdating ko sa hagdan, agad kong naramdaman. Iba na ang hangin.
Mas malamig, mas mabigat. Tahimik ang buong bahay. Wala akong marinig na boses ni tawa. Tanging patak lang ng tubig mula sa alulod sa labas. Sa bawat hakbang ko, lalong lumalakas ang amoy ng bulaklak hanggang sa pagsilip ko sa sala. Wala na sila. Pero nandun pa ang 2 baso ng juice sa mesa. Parang hindi nabawasan at ang pinto nakabukas ng maluwang. Hindi namin ugaling mag-iwan ng bukas na pinto sa ganitong oras, lalo na't bagong lipat lang kami. Tinawag ko sila, pero walang sumagot. At doon ko nakita. May bakas ng putik, maliit, maayos ang hugis, pero ang direksyon, palabas, hindi papasok. Mula sa sala, diretso hanggang likod bahay. Napalunok ako. Sinundan ko ang mga yapak hanggang sa lumapit ako sa pintuan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noong gabing yun. Katatapos lang ng ulan at makapal pa ang hamog sa damuhan, pero parang may kung anong nagtutulak sa akin palabas. Hindi ko man maintindihan pero ramdam ko, kailangan kong makita kung ano ang ginagawa nila sa likod ng bahay. Nakatsinelas lang ako noon, basang-basa pa ang simento habang binabaybay ko ang daan. Sa bawat hakbang parang may bumubulong sa paligid. Hindi salita, kundi yung tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Pagdating ko sa labas, sinalubong ako ng malamig na simoy at yung ilaw sa likod ng bahay pumipintig, parang pilit na nagsasalita, pero hindi masabi ng buo. Doon ko sila nakita. Si Ate Danica at si Kuya Elias nakatayo sa ilalim ng malaking puno sa likod. Sa unang tingin parang normal lang, pero habang tinititigan ko napansin kong hindi sila gumagalaw. Parang mga ribultong nakatingala sa iisang bagay sa taas. Tinawag ko sila, mahina lang pero walang sumagot, kaya lumapit pa ako ng konti. Doon ko napansin ang mga yapak sa lupa, mga bakas ng paa na palalim ng palalim na parabang bawat hakbang nila ay nilulubog ng mismong lupa. Ang damo sa paligid basa pa sa ulan pero tuyo sa mismong paligid ng puno. Parang hinihigop lahat ng tubig ng ugat nito. Nang malapit na ako, humarap si ate. Nakangiti siya pero may kung anong mali. Hindi yung ngiting sanay ako. Hindi yung ngiting nag-aayang magkwentuhan o magtimpla ng kape. Ito yung ngiting walang laman, yung tipong pilit at walang saysay. Sa tabi niya si Kuya Elias, tahimik lang pero ang mga mata niya nakatitig sa akin. Hindi galit pero hindi rin buhay. Parang may nakasilip sa loob niya. Lumapit siya kay ate at inabot ang balikat nito. Sa una akala ko hahawakan lang niya. Pero may kakaiba. Hindi niya hinahaplos. Sinasakmal niya. Marahan lang pero mariin. Nakita ko ang pagkibot ni ate pero hindi siya lumaban. Tinawag ko siya. Nanginginig na ang boses ko pero umiling lang siya. Okay lang ako, sabi niya. Pero alam kong hindi. Kasi sa ilalim ng ilaw doon ko nakita unti-unti silang lumulubog. Hindi yun ordinaryong putik. Walang tunog, walang sabik ng mga damo. Parang binubura sila ng lupa. Dahan-dahan mula paa hanggang tuhod hanggang bewang at sa kamay ni Kuya Elias may kumikintab, hindi tubig. Parang pino at maitim na alikabok na tumutulo sa pagitan ng mga daliri niya. Abo. Pero saan galing? Sumigaw ako. Hindi ko na maalala kung ano ang sinabi ko pero narinig ko ang sarili kong pangalan mula sa dilim. Si ate nakatingin sa akin. May mga luhang hindi tumutulo at bulong niyang parang dasal. Dito ang lugar ko, Mia. Dito ako. At bago ko pa siya maabot, naglaho silang dalawa. Wala man lang lagabog o tunog ng pagguho, parang nilulok sila ng lupa. Tumakbo ako pabalik sa bahay, hindi ko alam kung saan ako dumadaan. Lahat ng ilaw kumikislap, lahat ng pinto sarado, para bang biglang lumiit ang buong bahay at ako lang ang naiwan sa gitna. Hanggang sa may sumigaw, Mia! Boses ni ate, pero hindi ko alam kung saan galing.
Tumingin ako sa paligid, tapos biglang kadiliman. Pagdilat ko, nasa kama na ako. Basang-basa ng pawis, humahagok at nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Sa tabi ko, si ate, buhay, nakaupo at nakayakap sa akin. "Mia, bangungot lang yun," sabi niya. Mahina, kalmado, parang walang nangyari. Niyakap ko siya pabalik. Ang init ng katawan niya, ang tibok ng puso niya totoo, pero kahit ganun, may natira pa ring takot. Kasi kahit anong paliwanag niya, kahit sabihin niyang panaginip lang lahat, naramdaman ko yung lamig sa hangin, yung amoy ng lupa sa balat niya, yung abo sa gilid ng kama na hindi ko alam kung saan galing. At doon ko unang naisip, Sir Jupiter. Baka sa sitio bangungot, hindi lahat ng paggising ay pagtatapos ng bangungot. Minsan, simula pa lang. Makalipas ang 2 linggo mula noong gabing yun, nagsimulang magbago si ate. Noong una, inisip kong baka pagod lang siya. Sa trabaho at pag-aaral niyang sabay-sabay, natural lang siguro na mapagod o mawalan ng gana makipag-usap. Pero habang tumatagal, napansin kong unti-unti siyang parang nauupos. Parang kandilang naglalaho ng walang apoy. Tuwing tanghalian, tahimik lang siya sa hapag. Nakatitig sa pinggan pero halos hindi kumakain. Minsan, bigla na lang siyang titigil sa gitna ng pagsubo, nakatulala sa kawalan. Si Lola Pasita naman pilit pa rin nagkikwento o nagbibiro, pero halata ang tensyon sa tinig niya. Kahit walang nagsasalita, ramdam kong may hindi maipaliwanag na lamig sa pagitan naming tatlo. Akala ko stress lang talaga. Pero kahit matapos ang mga gawain at pumasok ng bakasyon, hindi pa rin siya bumabalik sa dati. Mas madalas na siyang gising sa 10 oras ng gabi at sa tuwing nagigising ako, madalas ko siyang makita sa parehong lugar. Sa bintana ng kwarto niya, nakaupo, nakatanaw sa labas. Hindi siya kumikilos pero halata kong gising siya. Para bang may hinihintay. Minsan akala ko may kausap siyang tao sa telepono dahil gumagalaw ang labi niya at may bahagyang ngiti sa mukha. Pero nang minsang silipin ko, nakita kong nasa malayo ang cellphone niya. Nakasaksak sa charger at wala kahit anong tunog sa paligid. Doon ako unang kinilabutan. Hindi ko alam kung sino o ano ang kinakausap niya. Isang madaling araw nagising ako dahil sa uhaw. Tahimik ang buong bahay. Pero may liwanag na nanggagaling sa kwarto ni ate. Maingat akong bumaba sa hagdan. Pilit na hindi pinapaingay ang bawat hakbang. Pagdating ko sa tapat ng pinto niya, nakita ko siya nakaupo sa tabi ng bintana. Nakangiti, nakatingin sa labas. Hindi ko nakita kung may tao o kahit anong gumagalaw sa dilim, pero halatang may presensyang hindi ko nakikita. Nakatigil siya sa ganung posisyon, parang natutulala pero buhay ang ekspresyon. Nang aksidente kong matapakan ang isang lumang kahoy at tumunog ito, bigla siyang napalingon. Ngumiti siya sa akin at tinanong kung bakit ako gising. Sinabi ko lang na uminom ako ng tubig. Ngumiti siya ulit at sa ngiting yun may kung anong hindi ko maipaliwanag. Parang alam kong hindi na siya ganap na siya. Simula noon, mas naging tahimik si ate. Hindi na siya nagkikwento, hindi na tumatawa, at minsan nakatitig lang sa sahig na parang may naririnig na hindi ko marinig. May mga gabing naririnig ko siyang bumubulong ng pangalan ni Elias. Minsan pa nga umiiyak siya sa gitna ng panaginip. Hindi ko alam kung panaginip lang ba talaga o may kausap siyang iba. Isang gabi, nagising ako sa bigat ng dibdib. Hindi ko alam kung bangungot ba yun o totoo. Sa labas ng kwarto ko may naririnig akong mahinang kaluskos, kasunod ng mabagal na yabag. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si ate sa hallway, nakatayo sa harap ng bintana. Walang suot na tsinelas at suot pa rin ang kanyang nightgown. Nakatalikod siya at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, aninag ko ang ngiti sa labi niya. Hindi siya gumalaw pero naramdaman kong may kausap siya sa labas.
Ang hangin ay tila mas malamig sa paligid niya. At bawat segundo lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Nang subukan kong lumapit para bang may pumipigil sa akin. Isang takot na hindi ko may paliwanag. Takot na baka kung makita nila ako, hindi lang ako ang mapapansin. Kinabukasan nagkunwari akong walang nakita. Pero mula noon, sinimulan ko na siyang obserbahan sa tahimik na paraan. Hanggang isang araw habang naglilinis kami sa likod ng bahay, napansin kong may parte ng lupa roon na kakaiba. Hindi ito basta lubak, parang may tinabunan. Lumapit ako at napansin kong kahit tirik ang araw, malamig ang lupa. Sa bawat hakbang ko papalapit, parang may mahinang ugong o bulong na nanggagaling sa ilalim. Hindi ko alam kung imahinasyon lang, pero malinaw ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Nang tanungin ko si Lola tungkol doon, sinabi niyang dati raw may puno roon, malaki, sagrado at matandang-matanda na bago pa kami lumipat. Pinaputol daw yun ni tatay bago kami tumira sa bahay na ito at tinambakan ng lupa ang ugat. Nung marinig ko yun, may malamig na dumaloy sa batok ko. Mula noon, mas madalas kong makita si ate sa bahaging iyon ng bakuran. Minsan nakaupo lang, minsan tila may inaabangan. Hanggang sa isang gabi nagising akong wala siya sa kwarto. Sumilip ako sa bintana at doon ko siya nakita. Nakatabi, nakaupo sa tabi ng lumang punso. Nakaharap sa dilim. Sa tabi niya may aninong matangkad, nakatayo at hindi gumagalaw. Hindi ko marinig ang sinasabi nila pero ramdam kong may koneksyon sa pagitan nila. Ang hangin sa paligid ay mabigat at bawat hinga ko ay parang may amoy ng bulaklak na natutuyo. Lumapit ako sa kanya, pilit na kalmado at hinila siya papasok sa bahay. Hindi siya pumalag pero sa buong oras na yon, hindi ko man lang naramdaman ang init ng balat niya. Kinabukasan, umasta siyang parang walang nangyari. Pero mula noon, alam kong hindi na siya ganap na tao. Ilang araw matapos noon, kinausap ko si Aling Luring, ang pinakamatanda naming kapitbahay. Doon ko narinig ang kwento tungkol sa dating puno sa likod ng bahay. Ang tinatawag nilang bantayan. Ayon sa kanya, sagrado raw yun at tahanan ng isang nilalang na tagapangalaga ng lupa. Mabait daw ito, ngunit minsan nagmamahal din ng tao. Nang mawala raw ang babaeng minahal nito, nanatili siyang nakabaon sa ilalim ng puno, parang parusang walang hanggan. At nang putulin yun ni tatay, pinalaya raw siya. Pag-uwi ko, parang biglang tumigil ang hangin sa paligid ng bahay. Sa mga sandaling yun, hindi ko na kailangang tanungin kung sino ang bumalik. Si ate na kinakausap ang hangin. Si ate na inaantay ang gabi. Si ate na matagal nang minahal ng isang nilalang sa ilalim ng lupa. At ako na ngayon ay unti-unting nauunawaan kung gaano kalalim ang salitang bangungot. Pagkatapos ng pakikipag-usap ko kay Aling Luring, bumalik ako sa bahay na may mabigat na dibdib. Parang may bagyong hindi nakikita pero papalapit. Hindi lang sa paligid kundi sa amin mismo. Ang mga sinabi niya parang mga piraso ng katotohanang matagal ko nang tinatanggihan. Hindi naligtas ang ate ko. Mula noon, nagbago ang hangin sa bahay. Sa araw, tila may aninong naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa gabi, ang katahimikan na hindi na nagpapahinga. Parang may humihinga sa bawat sulok. Nagmamasid, naghihintay. Isang gabi, nagising ako sa amoy na pamilyar na sa akin. Mabango, pero may halong sira. Parang bulaklak na pilit pang namumukadkad kahit natutuyo na. Bumangon ako, sinundan ng amoy hanggang sa pinto ni ate. Bukas ito ng bahagya at sa liwanag ng buwan nakita ko siyang nakaluhod sa tabi ng bintana. Hindi siya gumagalaw, hindi rin lumilingon. Ang katawan niya ay parang laman na walang kaluluwa.
at sa mga mata niya walang buhay na naiwan. Tinangka kong lapitan siya pero para akong itinulak ng hangin, malamig, mabigat at puno ng pighati. Gusto kong isigaw ang pangalan niya pero tanging isang bulong lang ang lumabas sa bibig ko. Ate? Walang sumagot. Simula noon hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang mga gabi ay naging mahabang parusa. May mga yabag sa kisame. May hinang kaluskos sa dingding at mga bulong na tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Minsan parang tinatawag nila ako sa pangalan ko, banayad sa una, tapos nagiging banta. Si Lola Pasita ay unti-unting nanghina rin. Madalas ko siyang abutang nakaupo sa may altar, nanginginig ang mga daliri habang nagro-rosaryo. Sinabi niyang may mga sandaling hindi niya mapigilan ang panlalaki ng kanyang mga mata sa takot, lalo na kapag nararamdaman niyang may presensyang dumadaan sa tabi niya. Sa mga gabing yun, pinilit naming manalangin. Naglagay kami ng mga krus sa pintuan, nagwisik ng banal na tubig, nagdasal hanggang sa mapagod. Pero walang nagbago. Ang bahay ay tila unti-unting nagiging sisidlan ng kalungkutan. Parang may humihigop ng liwanag sa bawat sulok. Ang ate ko naging estranghero. Madalas kong marinig ang mga yapak niya kahit alam kong tulog siya. Minsan marahan siyang bumababa mula sa kwarto sa kalagitnaan ng gabi. At kapag nilapitan ko, nakatitig lamang siya sa kawalan. Sa mga mata niya nakita ko ang katahimikan ng isang taong ginugupo ng sumpa. Hindi sigaw, kundi katahimikang nakamamatay. Isang gabi habang nasa labas ako ng bahay, nakita ko si Elias. Nakatayo siya sa dilim, nakatingin sa bintana ni ate. Hindi ko siya lubos na makita pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya, parang pag-ibig na naging pag-angkin. Ang hangin sa paligid ay umikot, bumigat at sa mga sandaling yun alam kong hindi na tao ang tinitingnan ko. Umalis si Lola Pasita ng gabing yun. Naiwan kami ni ate. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa katahimikan naroon ang galaw ng isang bagay na hindi nakikita. Pagsilip ko sa pinto ni ate, nakita ko siyang nakayuko. Niyayakap ang isang anyo sa dilim. Ang balat niya tila malamig, ang hininga niya mabagal at sa sandaling nagtama ang mga mata namin para akong binalot ng lamig na walang pinagmulan. Tumakbo ako pero hindi ko alam kung saan. Ang mga pader ng bahay tila humihinga at bawat hakbang ay parang papalayo sa liwanag. Nang maramdaman kong may kamay na humawak sa balikat ko, napaluhod ako sa takot. Paglingon ko, si Lola Pasita na pala. May hawak na kandila at Biblia. Nanginginig ang tinig habang nagdarasal. Hindi ko na maalala kung ilang oras kaming nagdasal o kung natapos ba talaga yun. Ang alam ko lang, nang umaga na, parang wala na kaming lakas pareho. Ang bahay ay tahimik ulit, ngunit hindi iyon kapayapaan. Isa yung uri ng katahimikan na nang-aakit. Kalmado na naghihintay sa susunod nitong bibiktimahin. At sa araw na yun, doon ko naramdaman ang ganap na kawalan ng pag-asa. Hindi ko na alam kung sino pa ang kalaban o kung may ate pa akong maililigtas. Ang tanging malinaw ay ito. Ang bahay namin ay hindi na amin at unti-unti nitong kinakain ang lahat ng nasa loob. Hindi ko na kayang manahimik. Kinabukasan, pinilit kong buuin ang loob ko at nagtungo sa likod bahay, sa lugar na matagal ko nang iniiwasan. Doon sa may punso ng lagyan ni tatay ng mga batok bago siya umalis. Noon akala ko simpleng tanda lang yon ng paggalang sa kalikasan. Pero ngayong tumitingin ako para siyang may sariling buhay. Ang hangin sa paligid ay hindi basta simoy. Parang humihinga ang lupa. Habang lumalapit ako, ramdam ko ang pagbigat ng paligid. Parang may mga matang nakatingin, nagbabantay. Ang mga dahon ay kumikilos kahit walang hangin. At ang lupa ay parang kumakaluskos sa ilalim ng mga paa ko. May humaplos sa leeg ko, malamig, parang daliring humihiling ng pansin. Gusto kong umatras pero nanatili ako roon. Tinatanggap ang kilabot na dumarampi sa kaluluwa ko.
Pag-uwi ko, nadatnan kong nakaluhod si ate sa loob ng kwarto. Namumuti ang mga palad niya habang minamasa-masa ang mga kamay. Tila may inaawit na malungkot na awitin na hindi ko maintindihan. Parang panalangin pero walang Diyos na tinatawag. At habang pinagmamasdan ko siya, bigla niyang binigkas ng mahinahon. Sinasabi niya sa akin, Mia, siya ang aking mundo. Pero ang mundo niya ay kailanman di ko maabot. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya, nanginginig at pilit siyang ginising sa pagkakahipnotismo. Halos mapasigaw ako, pilit na pinapaalala kung sino siya, kung sino kami. Pero parang wala siyang naririnig. Parang unti-unti nang hinihigop ng dilim ang katauhan niya. Mula noon nagbago ang lahat. Ang mga tawanan sa bahay ay napalitan ng mahahabang katahimikan. Ang halakhak naging bulong at ang bawat gabi may dalang bangungot na hindi nagigising. Ako naging tagapagbantay ng isang taong buhay pa pero nawawala at ng isang presensyang hindi ko matanggap na umiiral. Si Lola Pasita ay palaging tahimik pero sa bawat dasal niya naroon ang kaba. Nang tanungin ko sa hindi niya ako tinitigan agad, tanging mga salitang malamig at mabagal ang binitiwan niya. Na may mga nilalang na nagagalit, naghahanap at nagbabayad, na minsan kailangan daw ng isa para sa isa. At nang marinig kong binanggit niya ang puno sa likod ng bahay, ang punong pinutol ni tatay, doon ko naintindihan. Ang sumpa ay nagsimula hindi sa amin, kundi sa ginawang pagkukulang ng nakaraan. Ang mga nilalang na nagbabantay noon ngayon ay naghihiganti. At ang napili nilang kabayaran, si ate. Hindi ako pumayag, hindi ako papayag kung kailangan gagawa ako ng paraan. Kaya isang araw sinundan ko si Elias. Tahimik siyang lumabas mula sa bahay at gaya ng dati parang wala siyang iniwan na bakas ng pagdaan. Sumunod ako sa kanya, halos hindi humihinga. Sinusundan ang bawat yapak na halos hindi marinig. Habang lumalayo kami, napansin kong nag-iiba na ang paligid. Ang mga bahay ay unti-unting napalitan ng damo at puno, tapos ng mga ugat na parang gumagapang sa lupa. Hindi na ito ang lugar na kilala ko. Ang hangin ay mabigat at bawat hakbang parang tinatanggalan ako ng lakas. Hanggang sa makarating kami sa isang burol sa dulo ng sitio. Walang ilaw, walang bahay, walang tunog. Tahimik pero puno ng mga matang nakatingin mula sa dilim. Doon siya tumigil. Nakatayo siya sa tuktok, nakatingin sa kawalan, pero alam kong alam niyang naroon ako. Bakit mo ako sinusundan? Mahina niyang tanong, halos hindi naririnig sa hangin. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang pero sumagot ako. Sinabi kong hindi ko hahayaan ang kapatid kong mawala. Kung kailangan niyang kunin si ate, ako na lang ang kunin niya. Sinabi kong kaya kong ipalit ang sarili ko basta't huwag niya lang sirain ang natitira sa amin. Tahimik si Elias. Matagal, tila may labang nagaganap sa loob niya. Hindi laban ng galit, kundi ng awa. Sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Sa mga mata niya may kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi mo alam kung anong sinasakripisyo mo, aniya. Pero alam kong may mawawala pero hindi ko kayang makita si ate na tuluyang kinukuha. Kaya kahit nanginginig sinagot ko siya na kung yun ang kapalit, handa ako. Lumapit siya. Ang hangin sa paligid ay nag-iba. Hindi na malamig kundi mabigat. Parang pinipigil ang oras. Sa pagitan namin may liwanag na nagsimulang sumiklab mula sa dibdib niya. Malamlam sa una tapos unti-unting lumiwanag. Parang apoy na hindi mainit. Parang sinag ng buwan sa ilalim ng lupa. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya nakita ko ang paghihirap ng isang nilalang na marunong magmahal pero hindi marunong mamili. At bago sa tuluyang lumiwanag, narinig ko ang pabulong niyang tinig. Tumakbo ka, Mia. Ito na ang kabayaran ng pagpili ko.
At sa isang iglap may pumutok na liwanag sa paligid. Wala akong narinig, walang sigaw, walang tunog. Tanging hangin at luha at lamig. Nang ibulat ko ang mata ko, wala na si Elias. Ngunit sa pagitan ng mga bulaklak na tumubo sa lupa, naroon ang amoy niya. Mabango, matamis at nakakatakot. Parang paalala na may kabayarang binayaran at baka hindi pa yun tapos. Pagbalik ko ng bahay, tila hindi na yun ang lugar na iniwan ko. Ang mga pader ay namamasa sa hamog kahit walang ulan at ang hangin sa loob ay mabigat, parang pinipigilan akong huminga. Ang bawat takbang sa sahig ay may kasabay na tunog na hindi akin, mahihinang yabag na sumusunod, humihinga, nag-aabang. Ang mga kandila sa altar ay nauupos kahit hindi ko pa sinisindihan. Sa kusina nakabukas ang bintana, may mga dahong tuyo na pumasok, nakakalat sa sahig, pero sa pagitan ng mga yon, may mga bulaklak. Puti, maliliit at sariwa. Ang parehong uri ng bulaklak na nakita ko noon sa burol kung saan nawala si Elias. Muli kong naramdaman ang halimuyak na yon, hindi mabaho, hindi rin mabango, isang amoy na nagbabadya ng pag-alis ng paalam. Tinawag ko si ate. Walang sagot. Ang pintuan ng kanyang kwarto ay nakasara pero mula sa ilalim ng agot ng kahoy ay may dumadaloy na liwanag. Malamlam, nanginginig, tila kumikilos sa sarili nitong galaw. Dahan-dahan akong lumapit. Ang doorknob ay malamig, parang bakal na inilibing sa yelo. Sa loob may mga tunog ng bulong. Hindi ko alam kung kanino galing, kay ate ba o sa kung anumang nilalang ang nagbalik kasama niya. Pagbukas ng pinto, tumigil ang lahat. Ang kwarto ay hindi na kwarto. Ang mga dingding ay nag-iba ng kulay. Mula sa dating mapusyaw na dilaw, ngayoy kulay abo, parang balat ng patay na puno. Sa sahig nakakalat ang mga lumang larawan namin. Pamilya sa pista, graduation ni ate, litrato naming magkayakap. Lahat yun ay may guhit sa gitna, parang pinilas ng kamay na galit. Si ate ay nasa gitna ng kwarto, nakaluhod, nakatalikod. Ang buhok niya ay mahaba na at tila basa. Dumikit sa balat na namumutla. Sa harap niya may isang maliit na mangkok na may tubig at bulaklak. Pero may halong dugo ang tubig, manipis parang tinta. Ang bawat patak ng dugo ay may kasabay na pag-uga ng ilaw. Nilapitan ko siya. Nanginginig sa bawat takbang ko, may umuugong sa tenga ko, parang tunog ng sigaw na sinakal sa hangin. Gusto kong tumakbo pero mas malakas ang tawag ng pagmamahal. Nais kong gisingin si ate, yakapin, ipaalala ang mundong iniwan niya. Ngunit bago ko pa man maabot, bigla siyang tumayo. Dahan-dahan, parang iniaangat ang mga taling hindi ko nakikita. Nang humarap siya, nakita ko sa kanyang mga mata ang dalawang mukha, ang sa kanya at ang kay Elias. Ang liwanag at dilim na magkasabay, ang ganda at kilabot na magkatambal. Hindi siya nagsalita pero narinig ko ang boses niya, hindi sa tenga kundi sa loob ng ulo ko. Tapos na, Mia. Wala na akong laban. Gusto kong sumigaw pero walang lumabas na tunog. Lumapit ako, pilit siyang hinahawakan pero sa bawat paglapit ko tila lumalayo siya. Ang silid ay humahaba, ang pagitan namin ay lumuluwang. Sa paligid ang mga larawan ay unti-unting nasusunog, hindi sa apoy kundi sa liwanag na galing sa kanya. Nagsimulang mabasag ang mga bintana, ang hangin ay nagngangalit, pumapasok na parang alon. Sa labas naririnig ko ang kulog at mga alulong ng aso, pero sa loob tanging tibok ng puso ko lang ang tunog. Ang bahay ay gumagalaw, ang sahig ay humihinga, ang mga pako sa dingding ay umaangat. Napaluhod ako, napasigaw ng dasal kahit wala akong lakas. Lahat ng alam kong panalangin ay sinubukan kong sambitin. Kahit nagkakagulo ang mga salita, ngunit habang lumalakas ang hangin, napagtanto kong hindi lang panalangin ang kailangan, kundi pagtanggap. Ang sumpa ay hindi lang galit, isa itong panawagan. Isang sigaw ng nilalang na iniwan, nilapastangan at nakalimutan. At sa puso ko alam kong hindi si Elias ang tunay na kaaway.
Isa siyang bahagi ng mas malaking kalungkutan, isang kaluluwang napilitang magmahal sa mundong hindi kanya. Lumapit akong muli at sa unang pagkakataon hindi ko na itinulak ang takot. Hinawakan ko si ate kahit tinutulak ako ng malamig na hangin. Sa pagdampi ng balat ko sa kanya nakita kong dumaan sa mga mata niya ang mga alaala. Nang bata kaming sabay naliligo sa ulan, ng pagtawa namin sa harap ng kalan, ng mga gabi ng mga pangarap. Sa gitna ng kaguluhan may saglit na katahimikan. Si Elias sa loob ng katawan ni ate ay tumitig sa akin at sa sandaling yun, nakita ko ang isang ngiti. Hindi ng halimaw, kundi ng taong nagpaalam. Isang liwanag ang sumabog mula sa kanila. Hindi masakit sa mata pero napakaliwanag na parang umaga. Bumagsak ako sa sahig at sa isang iglap tumigil ang hangin. Ang bahay ay nanahimik. Pagmulat ko, madilim na ulit. Wala ng liwanag. Wala ng sigaw. Si ate ay nakahandusay sa sahig. Mahimbing, parang natutulog. Nilapitan ko siya. Hinawakan ng kamay. Mainit pa. Humihinga pa. Ngunit sa paligid namin, may mga bulaklak na tumubo mula sa sahig. Ang parehong bulaklak na nakita ko sa burol. Nangingitim na ngayon sa dulo at parang sinunog ng sariling halimuyak. Sa labas tumila ang ulan. Ang buwan ay nakasilip, maputla at tahimik. Dinala ko si ate sa kama, tinakpan ng kumot at naupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung ligtas na kami pero alam kong tapos na ang laban. Kinabukasan nagising akong mag-isa. Si ate ay wala sa kama pero may iniwan siyang papel sa mesa. Isang maliit na sulat. Isinulat sa piraso ng lumang larawan namin. Salamat, Mia. Hindi mo ako iniwan kahit sa dilim. Sa labas ng bahay, may mga bagong usbong ng halaman sa paligid ng punso. Ang mga ibon ay bumalik sa bubong at ang hangin ay may dalang bango ng ulan. Ngunit sa ilalim ng amoy na yon nanatili ang isang halimuyak na hindi nawawala. Ang amoy ng bulaklak na paalala. Tuwing gabi habang nag-iisa ako sa bahay, minsan naririnig kong parang may humahaplos sa dingding o may mahihinang yabag sa itaas. Hindi na ako natatakot. Baka siya yon, si Elias. Nagpapaalala na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Pero maaari itong mamahinga kung may nagmahal ng totoo. At sa tuwing sumisilip ang buwan, tinatahak ng liwanag nito ang lumang bahay. Parang yakap ng mga kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng katahimikan. Sir Jupiter, hindi ko alam kung kailan tuluyang natapos ang lahat. Kung may katapusan nga ba talaga. Minsan iniisip ko baka hindi talaga may tuturing na katapusan ng mga ganitong bagay. Baka tahimik lang silang lumayo, gaya ng usok na naglalaho pero may naiiwang amoy sa hangin. Pagkatapos ng gabing yun, bumalik sa normal ang lahat o kahit ganoon ang itsura. Si ate ilang linggo bago muling nagising, mahina pero may ngiti sa labi. Hindi niya maalala lahat at siguro mas mabuti na yun. Minsan kapag tinatanong ko siya tungkol sa mga nangyari, titingin lang siya sa labas ng bintana. Parang may hinahanap sa liwanag ng araw. Tapos sasabihin niyang, parang nanaginip lang ako, Mia. Hindi ko na binanggit pa ang pangalan ni Elias. Pero sa tuwing dumadaan ang hangin na may dalang halimuyak ng bulaklak, napapahinto ako. Para bang nandoon pa rin siya. Nakamasid, nakikinig. Hindi na sa galit o pagnanasa, kundi sa tahimik na paraan ng isang nilalang na natuto na ring magpaalam. Ang bahay namin ngayon, tahimik na ulit. Ang mga bintana ay hindi na bumubukas mag-isa at ang mga kandila ay muling umaabot hanggang madaling araw. Si Lola Pasita ay mas madalas nang nakangiti. Pero minsan, kapag gabi na at tahimik ang paligid, makikita kong nagdadasal pa rin siya ng mahaba. Siguro alam niyang hindi ganap na umaalis ang mga kaluluwang minsang nanirahan dito. Ako naman natutong mabuhay sa pagitan ng takot at pagtanggap. Minsan habang nagwawalis ako sa bakuran, napapatingin ako sa punso sa likod bahay.
Hindi ko na ito iniiwasan. Sa halip tuwing may bagong bulaklak na tumutubo roon, sinisindihan ko ng kandila at tahimik na nagpapasalamat. Hindi dahil sa milagro, kundi dahil sa paalala na may mga sugat na hindi kailangang gamutin. Basta may natutong umunawa. May mga gabi na naririnig ko pa rin ang mga kaluskos sa kisame. Hindi ko na tinatakpan ang tenga ko, tinatanggap ko na lang. Parang bisita sa bahay. Baka sila pa rin yun, mga alaala, mga nilalang, mga panalangin na hindi natapos sabihin. Sir Jupiter, kung maririnig mo ito, sana maintindihan ng mga tagapakinig mo na hindi lahat ng kwento tungkol sa dilim ay tungkol sa kasamaan. Minsan ito ay kwento ng mga nilalang na nakalimutang magmahal o hindi nabigyan ng pagkakataon. At minsan ang kabutihan hindi palaging liwanag. Minsan ito ay isang kamay na umaabot sa gitna ng kadiliman. Ngayon tuwing dumadaan ako sa lumang bahay sa kanto, napapansin kong may mga bagong nakatira na. Mga batang tumatakbo sa bakuran. May mga halakhak na muling pumupuno sa hangin at sa bawat tawa nila, pakiramdam ko may isang kaluluwang nakangiti rin. Sa wakas, tahimik na. Baka yun ang ibig sabihin ng kapayapaan. Hindi kawalan ng takot, kundi pagtanggap na ang takot at pag-ibig ay minsan magkasabay na bumibisita. At kung minsan kapag bumubulong ang hangin sa gabi, parang naririnig ko pa rin ang boses ni Elias. Mahina, kalmado. Salamat, Mia, sa pag-alala. Hindi ko na siya tinatakbuhan. Mga kasityo bangungot, habang binabasa ko to, ramdam ko yung bigat at takot na dahan-dahang humahaplos sa bawat pahina. Hindi ito yung sigaw na takot, kundi yung tahimik na kaba. Yung pakiramdam na may mali kahit wala kang nakikita. Maganda ang kwento, buo ang emosyon, solid ang koneksyon ng magkapatid. Nakakapit ka hanggang dulo dahil hindi lang ito tungkol sa engkanto, kundi sa pagmamahal na handang magsakripisyo kahit harapin ang dilim. Bibigyan ko ito ng 3.5 out of 5. Magandang gabi hanggang sa susunod dito sa Sitio Bangungot. Isa hong pagbati sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sana sa pangalang Maya. Isa po akong avid listener ninyo na sumusulat mula sa bayan ng Alaminos, Laguna. Hindi po tungkol sa akin ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Ikinuwento lang din po ito sa akin ng isa sa mga naging kasamahan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang pabrika sa Batangas. Si Alma, hindi niya tunay na pangalan. Itinago ko po ang identity niya para na rin sa kanyang privacy. Medyo sensitibo po kasi ang kwentong nangyari sa kanilang pamilya. Pamilyar po ba kayo doon sa sikat na kaso ng cannibalism na nangyari sa isang kasalan sa Nara, Palawan noong 2004? Kung saan isinahog daw ng mga kaanak ng bride sa handaan ang isa sa kanilang naging bisita. Ang sabi po sa akin ni Alma noon, isa raw sa nakakain ng mga putahing yun ang kanyang tiyuhin. Naitago na lang din po natin sa pangalang Ben. Bata pa lang daw po ng mga panahong yon si Alma, siguro mga 9 na taong gulang pa lang siya. Ito raw pong si Mang Ben ay napadaan lang noon sa kasalan dahil papunta sana ito sa kubo nila sa may bukid para doon magpalipas ng gabi. Kung tama ang pagkakatanda ko sa sinabi ni Alma,
Meron daw kasing lupang sinasaka ang tiyuhin niyang yun malapit doon sa lugar kung saan ginaganap ang reception ng nasabing kasal. Pagkatapos ay tinawag daw ito di umano ng isa sa mga kaanak ng bride at siya ay inalok na tumagay muna at kumain. Hindi naman daw po nagpapilit si Mang Ben at nakikain na nga sa handaang yon. Kilalang manginginom din daw po kasi itong tiyuhin ni Alma sa kanilang lugar at wala raw pinalalampas na inuman session noon. Hanggang sa napabalita na ngang may nangyari palang karumal-dumal na kaso ng pagpatay noong gabi bago ang mismong kasal. Buwis na yan. Kung alam ko lang na ganito sasapitin ko sa pagdaan ko doon sa kasalang yun, sana pala hindi na lang ako lumabas nung gabi. Nakadungaw daw noon si Alma sa pintuan ng bahay nila. Nakatabi lang din naman ng bahay ng kanyang tiyuhin. Wala raw tigil sa pagduwak si Mang Ben. Pagkapanood pa lang niya doon sa balita sa telebisyon tungkol sa dinaluhan niyang kasal. Ang sabi ni Alma, tinatawanan pa nga raw ito ng asawa nito na kanyang tiyahin at sinabing yun daw ang napapala nito sa sobrang kahiligan nito sa alak. Buti na lang hindi mo naiwi yung ulam na ipinapabalot sa iyo, Tay. Kundi pati kami nadamay. Komento pa raw ho ng panganay na anak na lalaki ni Mang Ben na siyang pinsan naman ni Alma, ang kaniyang Kuya Manuel. Idinadaan lang nila sa tawa pero ang sabi ni Alma ay takot na takot daw sila nang makarating sa kanilang balitang yun. Hindi raw nila akalaing may mangyayaring ganun kabrutal na krimen sa lugar nila. Gayong hindi naman daw sadyang bayolente ang mga taga roon sa kanilang lugar. Pero nung mga panahong yun, wala naman daw sa isip ng pamilya ni na Alma na may ilalala pa ang sitwasyong kinasangkutan ng tiyuhin nilang si Mang Ben. Dahil simula raw ng araw na nabalitaan nitong tao ang kinain niya, parang nagkaroon na raw ng kakaiba sa mga kilos nito. Daday? Ano kayang nangyayari dyan kay tatay? Di kayo minumulto na yan nung kinatay na lalaki doon sa kasalan? Abay halos hindi na nagkakatulog. Gabi-gabi kong nakikitang gising at pabalik-balik dito sa salas. Sa umaga naman tulog. Nako, hindi nga yata nadadala yan tatay mo. Ay ayaw na ngang kumain kapag hindi karne ang ulam. Baka nasarapan sa lasa ng karne ng tao. Sus, sinanay naman. Nung palagay niyo kay tatay aswang? Sabi pa ni Alma, biro lang naman daw ng kanyang tiyahin ang sinabi nito sa kanyang Kuya Manuel. Wala naman sa isip nito na ganun na nga ang nagiging epekto nun sa kanyang asawa. Pero ganun na lang daw ang gulat ng mga ito nang bigla na lang makisingit sa usapan nilang mag-ina ang kadarating lang na si Mang Ben. Talaga namang masarap yun. Mas masarap pa sa karne ng baka. Kung natikman nyo lang, baka pati kayo, hinahanap-hanap nyo na rin ang lasa nun. Halos kilabutan daw noon ang kanyang tiyahin sa sinabi ni Mang Ben. Kahit daw ang kanyang Kuya Manuel, hindi nakaimik sa sinabi ng ama. Pagkatapos daw noon lalo pang ang lumala ang mga ipinabakita nitong kilos.
Para daw itong sinapian ng ibang elemento sa katawan. Para daw itong biglang naging ibang tao base sa naging kwento sa akin ni Alma. Bigla raw kasing nawala ang hilig ni Mang Ben sa alak. Bigla rin itong naging tahimik at hindi pala imik sa ibang tao na malayong malayo raw sa dating ugali nito. Noon daw kasi ay ito palaging si Mang Ben ang bangka ng kwentuhan, samantalang ngayon, halos hindi na ito magsalita kung hindi kailangan. Naging ilag daw ito sa tao. Halos hindi na rin lumabas ng bahay kung hindi sa bukid ang punta nito. Nung una raw hindi pa yun pinapansin ng pamilya niya. Pero nung tumagal-tagal ng ganon, nagsimula na silang kabahan. Ben, halika na rito, kain na. Nagluto ako ng paborito mong binagoongang ampalaya. Isang araw daw ay naisipan ni Aling Sally, asawa ni Mang Ben, na ipagluto ito ng paborito nitong ulam dahil napansin daw nila na nangangayayat na ito. Hindi na raw kasi gaanong nagkakakain si Mang Ben dahil halos araw-araw naman ay gulay ang ulam nila at meron nga kasi silang bukid. Ayokong kumain. Kayo na lang muna ni Manuel ang magsabay. Busog pa ako. Busog? Paano kang nabusog? Halos buong araw kang hindi kumain. Simula pa kahapon, puro kape na lang ang laman ng sikmura mo. Napikon na raw si Aling Sally sa asal ni Mang Ben. Pero imbis na magpatalo na lang at suyuin ang asawa tulad ng dati nitong ginagawa nagulat na lang daw silang lahat nang bigla na lang itong sumigaw. Sa ayokong kumain ng gulay, hindi mo ba naiintindihan? Ayoko ng gulay dahil gusto ko ng karne. Pagkatapos ay itinaob pa raw ni Mang Ben yung mesa nila kung saan nakahain na ang hapunan nila ng gabing yun. Nasindak silang lahat, kahit mismong si Mang Ben. Maya-maya raw ay bigla na lang itong parang natauhan at saka lang daw ito nanghingi ng dispensa sa asawa. Pasensya ka na, Sally. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin . Hindi ko gusto ang amoy ng mga pagkain kapag hindi karne. Para bang ayaw tanggapin ng sikmura ko? Mabilis naman daw lumambot ang puso ni Aling Sally sa paghingi ni Mang Ben ng tawad. Lalo na nang ito na mismo ang maghain ulit ng hapunan ng gabing yon. Kung magpatingin na ho kaya kayo, tay? Baka naman ho kasi palagi niyong iniisip yung nangyari doon sa kasalan, kaya ganyan ang naging epekto sa inyo. Sinubukan daw kumbinsihin ng anak nitong si Manuel si Mang Ben. Pero hindi daw ito pumayag. Parang ayaw na ayaw ni Mang Ben na marinig ang salitang ospital o doktor noon. Pansin daw nila na parang nagpapanting ang tenga nito kapag nababanggit nilang tungkol sa pagpapacheck up. Gastos lang yun. Baka hindi ko naman yun iniisip . Ang hula ko, baka may nakausog lang sa akin. Palagi na lang rin akong sinisikmura. Hayaan at bukas magpapatawas ako doon kay Katonyo. Pinilit daw kumain ni Mang Ben ng gabing yun. Pero nung bandang hating gabi na ay nagising na naman ang buong mag-anak. Dahil panay na naman daw ang duwak ng tiyuhing ito
ni Alma. Tandang-tanda niyang araw na pati raw silang mga nandoon sa kabilang bahay ay nagising dahil talagang napakaingay daw ng pagduduwak ni Mang Ben. Tay, ano na ho bang nangyayari sa inyo? Pagpadala na ho kaya kayo sa ospital? Hindi kakayanin ng ospital itong nangyayari sa akin, anak. Ang tindi ng kalam ng sigmura ako. Nangungutom ako, pero hindi ko gusto ang lasa ng mga pagkain dati naman kinakain ko. Bakit ho ba kayo nagkakaganyan? Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo, tay? Binakinggan daw ni Almang mabuti ang sinasabi ni Mang Ben. Kahit naman daw kasi bata pa siya noon, naiintindihan niya na ang nangyayari sa paligid niya noon. At halos kilabutan daw ang buong katawan niya nang marinig niya ang idinugtong ng kaniyang tiyuhin. Anak, hinahanap-hanap na ng sikmura ko at panlasa ko yung lasa ng karning natikman ko doon sa kasalan. May kung anong bumubulong din sa utak ko na maghanap ako ng ganong klaseng karne, anak. Paano ko naman gagawin yun kung alam ko namang karne ng tao yung kinain ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Hindi ko na alam. Yun daw ang umiiyak na sabi ni Mang Ben na halos hindi raw magpatulog kay Alma. Simula daw noon, Sir Jupiter, pinagbawalan daw sila ng nanay at tatay niya na magpunta sa kabilang bahay. Lalong-lalo na kapag nandoon si Mang Ben. Mabuti na lang din daw at malayo sila sa ibang kapitbahay. Nakatira kasi sila sa parang isang maliit na compound na puro magkakamag-anak lang ang magkakasama. Palala na raw ng palala ang kaso ni Mang Ben. Hanggang sa mapagplanuhan ni na Aling Sally at ng anak nitong si Manuel na dalhin si Mang Ben sa ospital sa susunod na linggo. Kapag nakuha na ni Manuel ang perang hiniram niya sa isang kabarkada. Pero bago pa niya makuha yun, sumapit daw ang kabilugan ng buwan. At dito na talaga nabuo ang inala nila sa tunay na nangyayari kay Mang Ben. Oh, tay, saan ba kayo galing? Kanina pa namin kayo hinahanap ni nanay. Ba't hapong-hapo kayo? Anak, Manuel anak, itali mo ako dali. Siguraduhin mong hindi ako makakawala. Itali mo ako. Huh? Tay, ano bang nangyayari sa inyo? Ano bang sinasabi niyo dyan? Anak, makinig ka. Itali mo ako bago pa ako tuluyang makapanakit ng tao. Sige na anak, makinig ka sa tatay mo. Natatakam na ako. Hindi ko na kaya ang kalam ng sikmura ko. Gusto kong kumain ng karne. Gusto ko ulit makatikim ng karne ng tao. Kwento pa ni Alma sa akin, ayon daw sa kanyang Kuya Manuel. Doon pa lang ay muntik na itong masuka sa sinabi ng tatay niya. Kaya imbis na sumunod at itali na lang si Mang Ben gaya ng bili nito, nagtatakbo raw palabas ang kanyang Kuya Manuel at nanghingi ng tulong sa tatay ni Alma na kapatid naman ni Mang Ben. Chunonoy! Chunonoy! Sunod-sunod daw ang katok ni Manuel doon sa bahay ni na Alma at tinatawag ang tatay niya. Oh, Manuel, ano't gabing-gabi na ganyan ka pang makakatok? May nangyari ba? Chunonoy,
Ang tatay ho, nagiging aswang na ho yata. Ang sabi ho sa akin ni tatay, gusto niya raw ulit makatikim ng karne ng tao. Kumakalam daw ho ang sikmura niya kaya itali ko raw ho siya bago pa siya makapanakit ng iba. Ano? Opo, Sir Jupiter. Sabi ni Alma, yun daw ang hinala ng pamilya ni Mang Ben na nagiging aswang na ito simula nang makatikim ito ng karne ng tao. Pero ang sabi naman po ni Alma sa akin ay wala naman daw silang lahing aswang. Kaya noong una, hindi sila naniniwala sa sinasabi ng kanyang Kuya Manuel. Pero nang gabi ring yun, parang nakumpirma nila ang kanilang hinala. Dahil nang samahan daw ng kanyang tatay si Manuel pauwi doon sa bahay nila kung saan niya iniwan si Mang Ben, hindi na nila ito naabutan pa roon. Hanap daw ng hanap kay Mang Ben ng gabing yun si Manuel, ang tatay Nonoy ni Alma at ang iba pa nilang kamag-anakang lalaki. Kung saan-saan na raw sila nakarating. Hanggang sa noon daw pabalik na ang grupo ni Manuel sa kanilang compound. Nadaanan nila yung bahay ng isa sa mga kapitbahay nilang buntis. Hindi raw sinasadyang nailawan nila ito ng dala nilang flashlight. At doon may naaninag na tao si Manuel. Nakadapa sa bubungan ng nasabing bahay, si Mang Ben. Naani mo raw sinisilip daw yung mga taong nandoon sa loob. Pero hindi lang yun. Nang mapalingon daw kasi kina Manuel ang tatay niyang si Mang Ben ay nakita nilang tumutulo ang laway nito na halos... Tatay! Tay! Bumaba ka dyan! Patawarin mo ako, anak. Hindi ko na kayang kanam ng sikmura ko. Nangugutom ako pero iba na ang hinahanap ng panlasa ko. Tumakbo raw kaagad si Mang Ben palayo pagkatapos nitong sabihin ang mga katagang yun. At syempre agad naman daw itong hinabol ng mga kaanak nila. Pero nagtaka raw sila dahil sobrang bilis nitong nawala. Hindi naman daw nagbago ang itsura ni Mang Ben base na rin sa kwento ng tatay ni Alma sa kanya. Pero naniniwala raw talaga ang mga kamag-anak nila na naging aswang na raw ang kanyang tiyuhin. Hindi raw nila alam kung paano nangyari yun at kung bakit si Mang Ben lang ang nagkaganon sa lahat ng taong nakatikim ng handa doon sa kasalang yun. Pero talagang matatag ang paniniwala nilang naging aswang nga ang kanilang tiyuhin. Wala pong konkretong ebidensya sina Alma kundi ang mga senyales na ipinakita ni Mang Ben bago pa mangyari ang gabing yun. Pero tingin niyo ba, Sir Jupiter at mga listeners, pwede talagang magkaganon bigla si Mang Ben? May posibilidad nga bang bigla na lang siyang naging aswang dahil lang nakakain siya ng karne ng tao? Mga ilang araw din daw nilang hinanap ng walang humpay si Mang Ben. Halos araw-gabi raw, sabi pa ni Alma. Pero hindi na raw talaga nila ito nakita. Hindi raw... Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi ko alam kung gaano katunay ang istoryang ito. At ngayon naman, narito na ang inyong paboritong shout-out portion. Shout-out kay Jessa Ortegisa, Rosie De Mesa,
Nela Bonin, Miss Alaina, Phoebe K, Gabriel Lobiano, Arlie Cubio, Sophie Franz, Lilian Poblete, at kay Lea Arcelo. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Rosie de Mesa at Dolores Gallievo sa kwentong pinamagatang Katiwala ng Bahay. Sabi ni Rosie, magandang araw po Sir Jupiter at sa buong sitio Bangungot. Napakaganda po ng istorya at may aral na hatid. Mahalin natin ang ating mga magulang habang nabubuhay pa sila. Huwag nating hintayin mawala sila bago natin pagsisihan. Kahit anong sama ng ating mga magulang, magulang pa rin natin sila. Utang natin ang buhay natin sa kanila dahil kung hindi sa kanila, hindi tayo maisisilang at hindi natin masisilayan ang ganda ng mundo. Kaya wag po natin silang kalimutan. God bless us all. Sabi naman ni Audrey Marie, nakakatakot at nakakalungkot na istorya. Para sa mga magulang, sana pahalagahan natin ang mararamdaman ng mga asawa at anak natin para hindi mangyari yung ganito. Hindi natin masisisi ang mga anak kung gano'n ang desisyon nila. Your feelings are valid. Yun lang. Thank you po as always sa story. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.